Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Narinig mo na ba ang lugar na tinatawag nilang Marilake Highway? Sabi nila, sa pagitan ng kabundukan at makakapal na ulap, may mga nilalang na nagmamasid sa bawat dumaraan. Mga bisitang di na muli pang nakakalabas. Ang kwento pa ng iba, may mga rider daw na bigla na lang nawawala. Naiwan na lang ang kanilang motorsiklo sa gilid ng kalsada. Nakabukas pa ang makina pero walang nakasakay. Sa gabi, may maririnig kang mga boses na parang humihingi ng saklolo. Pero kapag sinundan mo, diretso ka raw sa bangin. Ito ang daan na tinaguriang highway ng mga kaluluwa. At ngayong gabi, 3 kwento ng takot, misteryo, at mga multong nananatili sa malamig na hangin ng Marilake Highway. Ako po si Renz, isa akong rider na mahilig sa long rides tuwing weekend. Wala lang, trip ko lang talaga minsan yung magpatakbo sa gabi. Lalo na pag gusto kong magpalamig ng ulo. Alam mo yung pakiramdam na parang gusto mo lang umalis at pumunta kung saan. Basta maramdaman mo lang yung hangin habang umaandar ka. Ganon ako madalas. Gusto ko yung tahimik na kalsada, walang traffic, walang kasabay. Kaya siguro hindi ko rin in-expect na isa sa mga ganong gabi may mangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Noong isang taon, nagkayayaan kaming mag-night ride ng tropa. Alam mo na, tipikal na Marilake boys ride lang. Punta kami sa taas, tapos kape, kwentuhan, tapos uwian bago mag-umaga. Pero last minute, kinansel ng mga kasama ko. Sabi ko sa sarili ko, sayang naman yung plano. Gusto ko rin magpalamig, mag-cleansing kumbaga, kaya tinuloy ko mag-isa. Mga bandang 6:30 na ng gabi, tsaka ako umalis ng Antipolo. Medyo malamig na yung hangin at kakaunti na lang ang mga sasakyan. Habang paakyat ako, ramdam ko yung tahimik na daan. Yung tipong rinig mo lang, yung tunog ng makina mo at hampas ng hangin sa helmet. Mga ilang kilometro pa lang, napansin ko na may mga photographers sa gilid ng kalsada. Sila yung madalas na nandun tuwing gabi. Kumukuha ng mga shot ng mga riders habang nakabanking o naka-cornering sa mga korbada. Syempre natuwa ako. Sino ba naman ang ayaw ng libreng pogi shot, diba? Kaya nung nadaanan ko sila, medyo nagbagal ako. Tumingin sa camera at tinaas ko pa yung kamay ko para mag-peace sign. Sabay ngiti. Kahit alam kong di naman kita kasi naka-helmet ako. Naaalala ko yung mismong moment na yon. Kasi sa loob ng helmet ko, tawa ako ng tawa. Kasi ngumiti pa talaga ako para magpa-picture, di naman kita ang mukha ko. After nun, tuloy lang ako sa ride. Pag uwi ko mga pasado 3:00, check agad ako ng Facebook. Nakita ko nga yung mga post ng mga photographers. Album na mga shots nila that night. Sinimulan kong isa-isahin kaagad. Ang ganda ng mga kuha, lalo na yung mga long exposure shots na may light trail. Tapos ayun, nakita ko yung picture ko. Nakalina ko sa korbada, sakto yung ilaw ng motor,
Tapos yung background ay yung foggy na bundok. Ang ganda. Pero may isang bagay na hindi ko agad napansin. Nung zoom ko, dun ako medyo nagitla. Sa likod ko, may nakaangkas. Isang lalaking naka-helmet din. All black. Pero may kakaiba. Kung tititigan mo ng husto, mapapansin mo yung visor ng helmet niya may malaking crack. At kung tititigan mo ng maigi, may dugong tumutulo mula sa loob ng helmet niya papunta sa leeg. Nung una, akala ko edit lang. Pero nung tinignan ko yung comment section, napansin kong maraming nagtag din. May nagtanong kung sino yung angkas ko. May nagsabi na ang spooky naman nung nakunan. Meron ding nagtanong kung bakit may dugo yung helmet ng angkas ko. At meron ding nagtanong kung alam ba ng mga photographer yung nakunan nila. Ang dami kong binasa. Pero parang onti-onting lumalamig yung kamay ko habang nakatitig sa picture. Wala kasi akong kasama nung gabing yun. Kaya siguro mas takot ako. Ako lang mag-isa. Kinabukasan, sinubukan kong i-chat yung isa sa mga photographer. Sabi ko, "Kuya, totoo po ba yung shot na to? Wala po ba tong edit?" Sabi niya, "Sir, raw shot po yan. Wala kaming binago. Diretso camera lang. Nakuha namin yan mga bandang 11:15 p.m. Naalala ko, nung mga oras na yon, nasa gitna ako ng area kung saan madalas may fog. Yung may mga paakyat na kurbada at halos walang ilaw. Dun daw mismo, sabi nung photographer. Actually sir, nung kinuha namin yan, medyo napansin namin na parang may isa pang motor sa likod mo. Pero nung sumunod na frame, wala na. Kala namin reflection lang. Mula nung araw na yon, nagsimula na yung mga kakaibang bagay. Pag nagmomotor ako papasok sa trabaho, madalas kong maramdaman na parang biglang bumibigat yung likod ng motor ko, lalo na pag paakyat. Minsan parang may humahawak sa balikat ko habang naka-idle ako sa stoplight. Pero pag lumingon ako, wala naman. Isang gabi, napanaginipan ko yung litrato. Nakatingin lang siya sa akin mula sa likod. Yung lalaking naka-helmet. Yung may crack sa visor. Sa panaginip, onti-onti niyang tinataas yung visor niya. Pero bago ko pa makita yung mukha niya, nagigising ako. Pawis na pawis at hinihingal. Mga 2 linggo matapos yon, napagdesisyonan kong bumalik sa Marilake. Hindi dahil gusto ko, kundi kasi parang may humihila sa akin na bumalik doon. Yung tipong parang di ka mapalagay hanggat hindi mo pinupuntahan ulit yung lugar. Pagdating ko sa spot kung saan kinunan yung litrato, huminto ako sa gilid. Tahimik, wala ni isang photographer. Tanging ilaw lang ng motor ko ang nagpapaliwanag sa paligid. Pagtingin ko sa side mirror, may anino sa likod. Parang may nakaupo. Dahan-dahan kong nilingon, pero wala naman. Pero pagbalik ko ng tingin ko sa side mirror, meron na namang nakaupo sa likod ko. Yung lalaking may basag na helmet. May dugong umaagos sa leeg. Nakatitig lang sa akin. Walang imik.
Hindi ko na po ikukwento kung paano ako nakauwi kasi nakakahiya. Sabihin na lang natin na halos buhatin ako ng mga taong nakakita at tumulong sa akin sa gilid ng kalye. Dumadayo pa din ako ng ride sa Marilake. Hindi ko pa din alam kung sino siya. Pero tuwing makukwento ko sa ibang rider ang nangyari sa akin, may mga nagsasabi ilang taon na raw ang lumipas. May rider na naaksidente sa mismong spot na yon. Nadulas sa kurbada, tumama sa bangin. At nung nahanap siya, basag ang helmet at durog ang leeg. Sabi nila, mahilig daw siyang mag-ride sa gabi, pero gusto niya yung may mga kasama siya. Noong gabi daw na maaksidente siya, yun lang yung pagkakataon na mag-isa lang siya na nag-ride dahil di na nakarating ang mga barkada niya. Kaya kung balak mong mag-night ride sa Marilake, siguraduhin mong wala kang angkas. Dahil baka sa susunod na litrato mo, hindi lang ikaw ang nasa frame. Salamat po sa oras nyo, Miss 11. Ako po si Renz, Ride is Life, taga Antipolo, at ito ang kwento ko. Magandang gabi, Miss 11. Ako po si Migs, 27 years old, taga Pasig. Isa akong rider na mahilig sa mga long rides tuwing weekend. Minsan mag-isa, pero kadalasan kasama ko ang girlfriend ko si Shane. Matagal na rin kaming nagra-ride sa iba't ibang lugar, pero sa totoo lang, may isang ride kami na hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Hindi dahil sa ganda ng tanawin, kundi dahil sa takot na dala nito. Isang gabing halos ikapahamak naming dalawa ni Shane. Nung araw na yon, Sabado, nagyaya si Shane na mag-Marilaki daw kami. Umayag naman ako para may change of view naman. Alas 5 kami umalis para sakto bago magdilim. Abot pa namin yung mga spot na may magandang view ng bundok. Pag-akyat namin, ang ganda pa ng simula. Presko yung hangin, may mga ibang riders din. Yung iba, nagpapahinga sa gilid, may mga photographer pa sa ilang kurbada. Normal na weekend ride lang. Pero habang patagal ng patagal, napapansin naming kumukulimlim na. Mga bandang 6:30 p.m., medyo madilim na. Nagdidilim yung paligid at yung mga ulap parang bumababa na sa kalsada. Foggy na agad, sabi ko lang sa isip ko. Sabi ko kay Shane, mukhang uulan na. Bilisan na natin bago tayo abutan. Kaya medyo pinaspasan ko ng konti. Habang umaakyat kami, napansin kong pamilyar yung daan. Ito yung area na madalas kong mabasa online na maraming naaaksidente. May mga rider groups pa nga na nagsasabing ingat sa kurbada bago magtanay view deck. Kaya naging mas maingat ako. Pero kahit ganon, hindi ko maiwasan yung kaba. Yung parang may mabigat sa hangin. Sa panahong to, tahimik lang si Shane sa likod ko. Tapos, bigla na lang siyang nagsalita. Love, ang dilim mo. Tapos parang ang lamig bigla. Sabi ko, oo nga baka dahil sa fog. Pero sa loob-loob ko, iba yung pakiramdam ng lamig na yon. Medyo spooky. Habang dumadaan kami sa isang mahabang kurbada,
Medyo binagalan ko ang takbo ko kasi halos wala na akong makita. Tapos biglang may lumipad na bagay mula sa gilid ng kalsada. Dumiretso sa harap namin. Nagulat ako. Akala ko bato o sanga. Pagkapreno ko, tumalbog yung gulong. Muntik na kaming madulas. Sabay sigaw ni Shane. Ano yun, love? Helmet ba yun? Nung tinapatan ng headlight ng motor, doon namin nakita ng malinaw. Helmet nga. Itim. Medyo luma. Pero napansin namin na parang may laman yung helmet. May tumatagas na dugo mula sa loob. Kinilabutan ako agad. Pero nagdesisyon pa rin akong bumaba sandali. Kasi baka may naaksidente nga. Pinigilan pa ako ni Shane. Pero sabi ko, sandali lang at baka may kailangan ng tulong. Tinapat ko ulit yung headlight. Saka ko'y sinilip ng mabuti yung helmet. At doon ko nakita, may ulo sa loob ng helmet. Pugot, basang-basa ng dugo. At yung mata niya nakadilat pa, parang nakatingin mismo sa akin. Sabay na pasigaw si Shane mula sa likod. Sabi niya umalis na daw kami. Hindi na ako nagdalawang isip. Sumakay ako agad at pinaandar yung motor ng todo. Habang bumabagtas kami paakyat, ramdam ko yung matinding kaba. Sobrang dilim na at yung fog halos bumalot na sa paligid. Wala na rin kaming nakakasalubong na ibang sasakyan. Tapos maya-maya si Shane biglang nagsabi, "Love, may sumusunod sa atin." Pagtingin ko sa side mirror, may isang rider sa likod namin. Itim ang helmet, wala siyang headlight. Pero kahit madilim, kita kong nakasunod siya. Eksakto sa bilis namin. Kaya binilasan ko pa ang takbo. Pero ganun din siya, parang hindi man lang siya naiwan. Tapos, biglang nawala. Pagtingin ko sa likod, wala na siya. Pagkababa namin sa tulay malapit sa tanay, napansin kong may naaamoy akong kakaiba. Amoy dugo. Mabigat. Malansa. Parang galing sa loob ng helmet ko mismo. Pagtingin ko sa kamay ko, may mga patak ng dugo sa gloves. Si Shane nanginginig na. Sabi niya sa akin, "Tignan mo yung likod mo." Paglingon ko, may marka ng kamay na duguan sa likod ng jacket ko. Hindi ko alam kung saan galing. Paanong may makakahawak sa akin na iba, angkas ko si Shane. Di naman siya duguan. At masyadong malaki yung marka ng kamay, malayo sa kamay ni Shane. Pagkatapos ng gabing yun, pag-uwi namin, halos hindi kami makapagsalita. Pareho kaming tahimik buong biyahe pa uwi ng Pasig. Kinabukasan, pagising ko, may nakita akong post sa isang rider group. Rider missing for 1 week, found dead in Marilake. Natagpuan ang katawan sa bangin pero wala ang ulo. May nakakita raw ng helmet sa gilid ng kalye. Eksaktong oras at lugar kung saan namin nakita yung lumipad na helmet. At sa picture na kasama ng post, yun mismo yung helmet na nakita namin. Simula nung gabing yun, hindi na kami nag-night ride ni Shane. Kahit umaga, iniiwasan na namin yung parting yon ng Marilake. Sabi ng ibang rider, may kaluluwa raw ng mga naaksidente roon
na hindi pa rin matahimik, lalo na yung mga biglang na aksidente sa kurbada. At minsan daw pag padilim na, may makikita kang lumilipad na helmet sa gitna ng kalsada. Ang sabi pa ng iba, kung makita mo yung helmet na yon, huwag mong titigang mabuti. Dahil kapag nagtagpo ang mata ninyo ng pugot na ulo sa loob ng helmet, baka hindi ka na niya tantanan. Ako po si Migs, rider from Pasig, at ito ang kwento namin ni Shane. Magandang gabi, Miss Eleven. Itago niyo na lang po ako sa pangalang JR. Isa akong rider at mahilig talaga kaming mag-long ride ng tropa ko. Hindi kami mga professional racers, pero alam mo yung trip lang na tumakbo sa Marilake kapag weekend? Ganon kami. Kape, ride, kwentuhan, tapos uwian bago mag-umaga. Pero may isang ride kami na hanggang ngayon, pag napag-uusapan namin, biglang tumatahimik ang lahat. Kasi nung gabing yon, may nakita kami sa kalsada na hindi namin inaasahan. Noong March 2021, weekend, walang pasok kinabukasan, kaya nagkayayaan kami ng tropa. Kami nila Marco, Ellie, Tonton, Nash at ako. 5 kaming lahat. Mga 8:00 na ng gabi kami umalis. Chill ride lang. May stopover sa Tanay para magkape at magpa-picture. Masaya lang, parang normal lang na gala. May mga kasalubong na riders din. Yung iba nag-race, may photographer pa sa ilang kurbada. Ganon naman talaga sa Marilake. Buhay na buhay yung lugar lalo na pag Sabado ng gabi. Pagdating namin sa may taas, nagstay kami sandali. Kape, yosi, kwentuhan. Mga bandang 12:00 ng madaling araw na nung napagdesisyonan naming bumaba na. Sabi ni Marco, "Tara na pre, medyo delikado na pag masyadong madaling araw." Habang bumababa kami, halos wala ng kasalubong. Tahimik na yung kalsada. Ang lamig at yung hangin parang may halong hamog. Pero masaya pa rin. Yun nga lang, may kakaibang feeling na parang may nagmamasid. Bandang 3:00 ng madaling araw, malapit na kami sa tinatawag na Devil's Corner. Kung rider ka, alam mo tong spot na to. Madulas, matalimang kurbada, at maraming naaaksidente dito. Kaya slow down kaming lahat. Habang papalapit kami, napansin ni Nash na parang may mga ilaw sa gitna ng daan. Sabi niya sa intercom, "Hoy mga pre, mukhang may banggaan ingat kayo." Paglapit namin, tama nga siya. May mga motor sa kalsada, wasak at nakahandusay. At may mga tao, mga rider, nakahandusay din. Yung iba nakatihaya, yung iba parang hati-hati ang katawan. Napatigil kaming lahat. Sabay-sabay kaming bumaba sa motor. Tahimik lang. Rinig lang yung hampas ng hangin at pag-ikot ng mga gulong ng umiindayog pa. Sabi ni Marco, "Pre, baka kailangan ng tulong. Baka buhay pa yung iba." Tumakbo siya palapit, pero bigla siyang napasigaw. Sumigaw siya ng may kasamang pagkabigla. Sabi niya, wala daw mukha yung mga tao.
Lumingon kami. Yung mga rider na nakahandusay, wala ngang muka. At yung mga katawan nila, hati-hati. Parang tinapon lang sila sa daan. Yung isa naming kasama, si Ellie, muntik nang sumuka. Pero ang mas nakakakilabot, walang amoy dugo. Walang tunog na maririnig na humihinga sila. Unusual yung katahimikan. Biglang lumamig ng sobra yung paligid. Tapos may naririnig kaming tunog. Tunog ng makina. Pero wala namang dumadaan. Pagtingin namin sa mga nakahandusay, onti-onti silang gumagalaw. Yung isa gumapang. Yung kalahati ng katawan, parang hinahabol yung kalahati din niya. Yung isa naman, pilit itinatayo yung motor niyang wasak. Si Tonton na paatras sabay sigaw. Nagaya itong umalis na at nagsabing mukhang di ito normal na aksidente. Paglingon namin, may nakita kaming 3 rider. Buhay na buhay pero tumatawa. Nakasakay sila sa mga motor na parang lumulutang. Yung mga helmet nila basag at may tumutulong dugo. Tapos sumigaw yung isa ng, "Sabay kayo, race tayo ulit." Pagkasabi niya nun, sabay-sabay kaming sumakay. Pinaharurot ko yung motor ko. Pero sa side mirror ko, kita ka pa rin sila. 3 rider, sumusunod sa amin, mabilis at walang ilaw. Pero kahit madilim, malinaw ko pa din silang nakikita. Yung isa pugot, yung isa durog ang panga, at yung isa may butas sa ulo. Sabay-sabay silang humahabol habang naririnig namin sa hangin yung tunog ng makina at may boses na bumubulong sa amin ng sabay-sabay. "Showdown tayo ulit." Yun ang binubulong nila. Pagdating namin sa tulay, bigla silang nawala. Literal parang bulalang, tapos tahimik na ulit. Pero yung mga katawan namin, nanginginig. Hindi namin alam kung anong nangyari. Pagkababa namin sa Antipolo, huminto kami sa isang 7-Eleven. Walang nagsalita ng ilang minuto. Tapos si Ellie, basang-basa ng pawis kahit ang lamig, sabi niya, "Pre, nakita niyo rin ba yung mga motor nila? Yung kulay?" Sabi ko, "Oo, pula, puti, itim." "Bakit?" Sabi niya na parang kilala niya yung mga rider na nakita namin. Yun daw yung 3 namatay noong 2003. Nagsho-showdown sa Devil's Corner. Sumalpok sa isa't isa. Hati-hati yung katawan. Tahimik kaming lahat. Lumingon kami sa mga motor namin. Sa gulong ni Marco, may bakas ng dugo. At sa helmet ko, may marka ng kamay na may grasa at dugo. Simula noon, hindi na kami nag-ride ng madaling araw, lalo na sa Marilake. Sabi ng mga matatandang rider, tuwing 3:00 ng madaling araw, bumabalik daw yung 3 rider na yon sa Devil's Corner para mag-showdown ulit. Muling inuulit yung huling karera nila bago sila namatay. More stories po, Miss 11. Salamat po sa pagbasa ng kwento namin ng barkada. Ako po si JR at ito ang kwento namin. Thank you for watching, Mambabarang and Friends.
Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.